Kapag ikaw ay isang superstar, nakakasilaw ang spotlight at parang lahat ay may gustong makuha mula sa iyo. Mula sa mga diehard fans hanggang sa mga walang sawang kriminal, ang sobrang pag-aanga sa mga mayayaman at sikat ay talagang walang hangganan. At sa ganitong klase ng atensyon, ang matinding security ay hindi naluho, isa na itong pangangailangan. Ang mga bodyguard ng showbiz ay naka-duty 24 hours sa isang araw, namumuhay ng buhay sa malayo sa karaniwan. Subalit mayroon ding exciting na bahagi pagdating sa trabaho. Ang mga tagapagtanggol ng Hollywood ay mayroong kanya-kanyang kwento. Mula sa mga elite security team na mayroong private jet, hanggang sa mga artistang minsang naging bodyguard din mismo. Maligayang pagdating sa mundo ng pinakamalaki at pinakamalakas na celebrity bodyguards. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Floyd Mayweather. Si Floyd Mayweather ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamagagaling na boksingero sa kasaysayan. Dahil dito hindi na nakapagtataka na pinalilibutan niya ang sarili niya ng isang kahangahangang grupo ng mga bodyguard. Kahit na mayroong taas lang siyang 5'8", iginiit pa rin ni Mayweather ang extra na protection. Ang kanyang security team ay binubuo ng matatangkad at maskuladong mga lalaki na hindi lang basta nagbabantay sa kanya, kundi gumaganap din ng iba't ibang tungkulin na lampas sa karaniwang trabaho ng isang bodyguard. Kilala ang grupo na ito bilang The Money Team. At ang pagiging member nito ay nangangailangan ng higit pang simpleng pagbabantay. Kailangan mo ring makasabay sa mataas sa pamantay ni Mayweather. Ang isa sa mga pinakamahalagang tungkulin ng kanyang mga bodyguard ay protektahan hindi lang si Mayweather, kundi pati na rin ang kanyang pera. Madalas siyang maglakbay na may dalang malaking halagang cash, mula $60,000 hanggang mahigit $1 million. Karaniwan niyang inilalagay ito sa mga duffel bag at ang kanyang mga bodyguard ang responsable sa pag-aalaga nito. Kapag mayroong delikadong sitwasyon, hindi lamang nila kailangang ipagtanggol si Mayweather, kundi siguraduhin din ang kaligtasan ng kanyang pera. Dahil dito, napakahalaga para kay Mayweather ang lubos na tiwala at katapatan. Sa kanila niya ipinagkakatiwala hindi lang ang kanyang yaman, kundi pati ang kanyang buhay. Ang isa pang kapansin-pansing katangian ng kanyang mga bodyguard ay ang kanilang laki at tangkad. Kahit hindi ito diretsang sinasabi, malino na mas gusto ni Mayweather na mapaligiran ng matatangkad na tao. Halimbawa, mayroong isang bodyguard na may taas na 7 foot 1 inches, habang ang isa naman ay 6'7". Kahit ang pinakamaiksi sa grupo ay nasa 6'1 pa rin. Lahat sila ay kailangan panatilihin ng peak na kondisyon ng katawan para makasabay sa matinding hamon ng kanilang trabaho. Ang kanilang laki at lakas ay hindi lang nagbibigay ng matinding presensya, kundi nagsisilbing panakot sa mga posibleng banta. At bukod sa pagbabantay, kailangan ding handa ang mga bodyguard ni Mayweather sa anumang confrontation. Ayon mismo sa mga ulat, gumagamit si Mayweather ng mga partikular na salita para i-activate ang kanyang security team kapag mayroong tension. Isang halimbawa nito ang nangyari sa isang press conference kasama si Conor McGregor, na kung saan agad humarap ang mga bodyguard ni McGregor matapos ang utos ni Mayweather na lalong nagpainit sa sitwasyon. Ang ganitong kahandaan ay mahalaga para mapanatili ang kanyang security sa mga high-profile event. Sinasamahan din siya ng kanyang mga bodyguard saan man siya magpunta. Habang normal na may kasamang security ang mga sikat na tao, mas pinalevel up pa nito ni Mayweather. Merong siyang 2 private jet, isa para sa kanya at ang isa naman ay para sa kanyang mga bodyguard para siguradong lagi silang nasa tabi niya. Bukod sa pagiging tagapagtanggol, nagsisilbi rin silang parang personal assistant. Sila ang kumukuha ng kanyang mga dry cleaning, bumibili ng pagkain anumang oras ng araw, at minsan pa nga ay sila rin ang nagpupunas ng kanyang noo kapag pinagpapawisan. Dahil dito ang kanilang trabaho ay lampas na sa pagiging ordinaryong bodyguard at madalas mas para na rin silang personal assistant na handang gawin ng lahat para kay Floyd Mayweather. Dagdag pa rito sa loob ng grupo, may isang tao na may hindi kanais-nais na titulo at ito ay ang jester. Siya ang madalas gawing biro at tampulo ng tukso hanggang sa may isa na namang member ang magkamali at siya naman ang pumalit sa posisyon na yun. Tekashi 69. Si Tekashi 69 ay isang controversial na rapper na dumaan sa napakaraming pagsubok at banta sa kanyang security. Naging kilala siya hindi lamang dahil sa kanyang musika, kundi pati na rin sa pagkakasangkot niya sa mga gang. Nagbago ng gusto ang takbo ng kanyang buhay nang mag-decide siyang makipagtulungan sa FBI. Bilang kapalit ng mas maikling hatol sa kulungan, ibinunyag niya ang mga illegal na activity na kanyang sinalihan habang kasapi ng isang gang. Ang hakbang na ito na kilala bilang pagsusumbong o snitching ay naglagay sa kanyang matinding panganib. Marami ang natakot na baka gumanti ang mga taong kanyang isinumbong at magdulot ng matinding kapahamakan o mas malala pa. At sa kabila ng mga pangamba na ito, hanggang sa ngayon ay hindi pa siya nakaranas ng ganitong trahedya. Malaki ang papel dito ng napakahigpit na security na kanyang ipinatupad.
Ang kanyang mga bodyguard ay tinuturing na kabilang sa mga pinakamahusay sa industry na nagbibigay sa kanya ng tuloy-tuloy na protection. Si 6ix9ine ay kilala rin sa paggastos ng napakalaking halaga para lamang sa kanyang security. Halimbawa, sa isang 10 araw na biyahe niya sa Los Angeles, gumastos siya ng humigit kumulang $98,000 para lamang sa serbisyo ng mga bodyguard. Nang siya ay makalaya mula sa federal prison, hindi na siya nag-atubiling palakasin pa ang kanyang security. Kinuha niya ang dating pinuno ng security team ni Floyd Mayweather upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Ayon mismo sa mga security expert na ito, aabot sa $1 million ang gastos para mapanatiling ligtas si Tekashi sa loob lamang ng unang taon matapos ang kanyang paglilitis. Ang lalaking nasa kaliwa ay si Big Adam at magkasama silang kilala bilang The Great Wall. Dahil sa laki ng tindig niya, malinaw na hindi basta-basta makakalusot ng kahit sino at tignan mo pa lang, siguradong mahirapan ka nang lumapit. Dahil nakipagtulungan si Tekashi sa mga federal authorities noong kanyang paglilitis, naging target siya ng mga taong itunuring ang kanyang ginawa bilang pagtataksil. At kahit na nabubuhay siya sa araw-araw na mayroong takot para sa kanyang sariling buhay at gumagastos ng napakalaking halaga para sa kanyang security, nananatili pa rin siyang malayo sa tao. Dahil dito, nagagawa niyang kumuha ng ilan sa mga pinakamatatibay at pinakamahusay na bodyguard. Isang luho na hindi kayang maabot ng marami sa kanyang kalagayan. At kung hindi, ang alternative sana ay manatili sa kulungan na kung saan naharap siya sa mas ibang uri ng panganib nang walang kasiguruhan ng kaligtasan. Para mapanatili ang kanyang security, pinalilibutan ni Tekashi ang sarili ng mga armadong gwardiya na nagbibigay protection 24 hours sa isang araw. Noong nasa Los Angeles siya, palagi silang nasa tabi niya upang matiyak na walang mangyaring masama. At bukod sa mga bodyguard, siya ay bumabiyahe rin gamit ang 3 bulletproof na SUV na lalong nagpapatibay sa kanyang security. Justin Bieber. Sa buong karera ni Justin Bieber, nagkaroon na siya ng iba't ibang bodyguard na responsable sa kanyang kaligtasan sa mga high-profile occasion. Ang isa sa mga pinakakilala ay si Ryan Good na nagsimulang magtrabaho kasama ni Bieber noong 2009. Mula noon, palagi na siyang nasa tabi ng singer sa maraming event, tumutulong upang mapanatili ang kanyang kaligtasan. Bukod kay Ryan Good, kumuha rin si Bieber ng iba't iba pang bodyguard, lalo na kapag siya ay nasa tour o dumadalo sa mga special occasion. Ang mga security expert na ito ay inuupahan upang protektahan siya laban sa mga posibleng banta. Mula sa mga sobrang agresibong fans, paparazzi, at iba pang hindi ka nais-nais na atensyon. Para sa mga nakasubaybay sa Bieber phenomenon noong early 2010, madaling maunawaan kung bakit kailangan niya ng pinakamataas na antas ng security. Ang kanyang fanbase ay binubuo ng ilan sa mga pinaka-obsessive at dedikadong teenage fans. Kaya kahit ang simpleng paglabas ng bahay ay naging isang hamon para sa isang popstar. Sa murang edad pa lamang, kinailangan na niyang mag-ingat dahil sa dagsa ng mga tagahanga na sumusunod sa bawat galaw niya. Pagsapit ang 13, kumuha na siya ng personal security para pamahalaan ang tuloy-tuloy na atensyon. Noong una, umasa si Bieber sa isang malapit na kaibigan bilang bodyguard sa pag-asang sapat na ito para pigilan ng sobrang basigasig na fans. Subalit mabilis niyang napagtanto na kailangan niya ng mas professional security. Noong 2012, kinuha ni Bieber si Mikel Arana, isang dating pulis mula sa Miami, bilang pinuno ng kanyang security team. Malaki ang naitulong ng kanyang karanasan at kaalaman sa paghawak ng malalaking crowd na madalas pumapalibot kay Bieber. Simula nang sumali siya sa team, naging mahalagang bahagi si Arana ng pagpapanatili ng kaligtasan ng singer upang makapag-focus ito sa kanyang karera na walang iniintinding banta sa security. Dahil sa tindi ng kasikatan ni Justin Bieber, nagkaroon din ng ilang kapansin-pansing insidente na kinasasangkutan ng kanyang mga bodyguard. Subalit may isang aral at tila walang nagsabi kay Canadian popstar na si Justin Bieber kahit ang kanyang mga matyagang bodyguard. Isang hindi malilimutang pangyayari ang naganap noong 2013 nang maging laman ng balita si Bieber matapos siyang buhati ng kanyang mga bodyguard paakyat ng Great Wall of China. Bagamat maraming nagtaka sa kanyang ginawa, ipinapakita nito kung hanggang saan handang umabot ang kanyang security team para lamang sa kanyang kaginawaan at kaligtasan. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Bieber na harapin ang pressure ng kasikatan. Subalit nananatiling mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang kanyang mga bodyguard. Si Mikel Arana o Mickey, kung tawagin, ay nananatili sa kanyang tabi sa kabila ng maraming pagsubok at tagumpay. Taylor Swift. Ang security team ni Taylor Swift ay tinuturing na isa sa mga pinakamahusay sa industry. Dahil sa madalas niyang pagdalo sa mga NFL games, na kung saan nakaupo siya malapit mismo sa mga ordinaryong tao nang walang bodyguard, maraming tao ang nagtataka kung ilan nga ba talaga ang nagbabantay sa kanya sa bawat pagkakataon. Narito ang nalalaman natin tungkol sa kanyang security detail at kung bakit ito ay tinuturing na pinakamagaling sa larangan. Mayroon si Taylor ng buong grupo ng mga bodyguard
at palit-palitan ng mga ito araw-araw. Hindi malinaw kung ilan talaga ang bumubuo sa kanyang security squad. Subalit paminsan-minsan ay nagbabiral ang mga video ng kanyang mga bodyguard dahil sa kanilang matinding pagbabantay at pagiging alerto. Dahil sa sobrang kasikatan ni Taylor at sa pagiging bukas niya sa publiko kamakailan, makatuwirang isipin na world class ang kanyang security. Ayon sa isang analyst, maaaring umaabot ng $3 million kada taon ang gastos sa kanyang security team, lalo na kung 24/7 siyang binabantayan. Mahal ang ganitong security hindi lang dahil pinapanatili siyang ligtas, kundi dahil kumukuha siya ng mga dekalidad at professional na bodyguard na tumutulong para maramdaman niyang normal pa rin ang kanyang buhay sa kabila ng kanyang matinding kasikatan. Isang video na kinuha ng fan kamakailan ang nagpapakita kung gaano kaseryoso ang isang security guard sa pagbabantay kay Taylor Swift habang siya ay nagpe-perform. Sa nasabing video, makikita ang isang lalaking bodyguard na sinusundan si Taylor habang gumagalaw siya sa halos 250 feet stage sa kanyang concert sa Switzerland. Nakatuon ang kanyang paningin sa crowd at sa buong TikTok video, halos hindi man lang siya tumingin kay Taylor dahil mas inuuna niya bantayan ang posibleng banta mula sa mga manonood. Gayunpaman, nagawa pa rin ng bodyguard na makasabay sa bawat galaw ni Taylor na parang sabay silang sumasayaw. Ipinapahiwatig nito na kabisado na niya ang choreograph ni Taylor o kaya naman ay tumatanggap siya ng mga instruction sa pamamagitan ng earpiece. At bagamat mahirap na kuyin kung ilan talaga ang kabuuang bodyguard ni Taylor, malinaw na napapaligiran siya ng maraming tauhan, lalo na kapag nanonood siya ng football game upang matiyak na hindi siya malalagay sa panganib. Kitang-kita na seryoso ang kanyang security team sa kanilang trabaho at naunawaan nilang sila ang mayroong responsibility sa kaligtasan ng isa sa mga pinakasikat na personality sa buong mundo. Maging ang nobyo niyang si Travis Kelce ay nagkaroon ng kakaibang karanasan sa kanyang security team. Isang beses, inilagay ni Travis ang kanyang mga kamay sa likod ng isang bodyguard upang buksan ang pinto para kay Taylor. At bilang isa sa mga pinakasikat na football player, hindi sanay si Travis sa ganitong antas ang security. Mabuti na lamang at mahusay ang trabaho ng staff ni Taylor sa pagpapanatili ng kanyang kaligtasan. Zito. Si Charles Alfred Zito Jr. na ipinanganak noong March 1, 1953 ay isang Amerikanong aktor, stuntman, celebrity bodyguard at dating member ng outlaw biker group. Naging tanyag siya bilang presidente ng New York chapter ng Hells Angel, subalit mas malawak pa rito ang naging kanyang karera. Nakilala rin siya sa Hollywood at sa kanyang husay sa martial arts. Anak siya ng isang professional welterweight boxer at mula pa sa murang edad pa lamang ay sinanay na siya sa self-defense. Ang maagang exposure na ito sa martial arts ang naging pundasyon ng kanyang hinaharap na tagumpay. Ang pagiging celebrity bodyguard ni Zito ay naging natural extension ng kanyang matapang na personality at kakayahan sa pakikipaglaban. Siya ang nagbigay ng security sa ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa Hollywood tulad ni Liza Minnelli, Sean Penn, Charlie Sheen at Sylvester Stallone. Ang pagiging bodyguard ni Stallone na gumanap bilang iconic na karakter na si Rocky ay patunay ng kakayahan ni Zito na protektahan ng mga high-profile personality sa industriya ng aliwan. Bukod sa pagiging bodyguard, umangat na din ang kanyang karera bilang stuntman nang magsimula siyang magtrabaho sa mga pelikulang tulad ng Year of the Dragon at The Rock. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan, naging mahalagang asset siya sa mga movie set at nagawa niyang lumipat ng maayos mula sa pagiging bodyguard patungo sa stunt work. Gayunpaman, nagbago muli ang takbo ng buhay ni Zito. Nang matapos ang 25 years bilang member ng Hells Angel, nag-decide siyang iwan ang motorcycle club upang tahakin ang karera ng pagiging artista. Talagang hindi naging madali ang kanyang pagpasok sa mundo ng acting. May mga chismis din na nasangkot siya sa isang physical na confrontation kay Van Damme na isa ring kilalang matigas sa Hollywood. Bukod pa rito ay nakusahan din ni Zito ang TV network na FX na kinuha umano ang kanyang mga ideya na ilabas nila ang hit series sa Son of Anarchy na umikot sa isang outlaw biker gang. Sa kabila ng mga controversy na ito, nagawa pa rin ni Zito na isantabi ang mga issue at magpatuloy sa kanyang karera. Kalaunan, lumabas pa siya mismo sa Son of Anarchy bilang karakter na si Frankie Diamond sa ikalimang season ng series. Mula sa pagbabantay ng mga A-list celebrity hanggang sa paggawa ng mapanganib na stunt at pag-aarte sa mga sikat na palabas sa television, nagawa ni Zito na bumuo ng sariling pangalan sa industriya ng entertainment. Drake. Ang security team ni Drake ay kilala sa kanilang nakakatakot at matinding presensya. Batay sa maraming larawan at video sa paglipas ng mga taon, na kung saan makikitang pinagsasabihan, sinisiguan nila ang mga tao, tila totoo ang reputation na ito. Bilang isa sa mga pinakasikat na rapper sa buong mundo, nangangailangan si Drake ng top-tier security. Palaging handa ang kanyang team at mabilis siyang nagdadagdag ng mga tauhan, lalo na pagkatapos ng mga insidente tulad ng mga away sa nightclub. Ang isa sa mga kilalang insidente ay ang confrontation niya kay Chris Brown sa New York City.
Bagamat kilala si Drake bilang nice guy sa mundo ng rap, iba ang ipinapakita ng mga taong nasa paligid niya. Sa kanyang kantang Popstar, binanggit pa nga niya na ang kanyang mga bodyguard ay hindi mukhang ordinaryong tao, hindi parang Kevin Costner, kundi mga totoong tagapagtanggol. Bilang isa sa mga pinakamabentang rap artist sa mundo, halos lahat ng kilos sa Drake ay napapalaki at napapansin ng publiko. Para kay Aubrey Drake Graham, ang pagkakaroon ng pinakamahusay na security team ay hindi luho, isa na itong pangangailangan. Sa buong karera niya, si Drake ay nasangkot sa maraming alitan at away sa ibang artista, lalo na kay Chris Brown. Madalas ding maging balita ang kanyang public confrontation, halos kasabay ng paglabas ng kanyang mga kanta. At dahil na rin sa kanyang katayuan, hindi na nakapagtataka na palagi siyang may kasamang malaking grupo ng mga bodyguard. Ayon sa ilan, halos kasing laki ito ng security entourage ng mga politiko. Karaniwang nang makikitang napapalibutan si Drake ng 15 hanggang 20 malalaking bodyguard, mapa-night club man o simpleng paglalakad sa lungsod. At bagamat tila nasisiyahan si Drake sa spotlight, may paraan siya at ang kanyang team upang iwasan ang hindi kanais-nais na atensyon ng media. Ang isa sa kanilang taktika ay ang pagtutok ng malalakas sa flashlight sa mga photographer upang masira ang kuha ng mga paparazzi. Dahil dito, madalas na natatakpan na lumalabo ang mga larawan ng rapper na tubong Toronto. At kahit may ganitong taktika, mailan pa rin kritiko na hindi sumusuko. Subalit kilala rin ang kanyang mga bodyguard sa mga mas matinding gakbang. At umabot pa nga sa punto ng pagharang ng mga trapiko sa mataong kalsada para lamang makadaan ng maayos ang kotse ni Drake. Kung minsan, sinisigawan pa nila ang mga driver na abala lang naman sa kanilang araw-araw na biyahe. At sa huli, sa antas ng kasikatan ni Drake, ang pagpapanatili ng distansya at security ay hindi lang praktikal, ito ay pinakamatalinong gawin. Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo, ang sikat na Portuguese football superstar, ay kilala sa kanyang pambihirang husay sa loob ng field. Subalit sa labas ng laro, kasing seryoso rin niya ang usapin tungkol sa kanyang kaligtasan at privacy. Upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, may sarili siyang team ng mga professional bodyguard. Ang mga ito ay binibigay ng kanyang management company at responsable sa pagtiyak ng kanyang security araw-araw. Dahil sa kanilang trabaho, nagagawa ni Ronaldo na mag-focus sa kanyang personal at professional na buhay nang hindi iniintindi ang mga banta o istorbo. Para sa kanya, hindi lamang ito tungkol sa sarili niyang kaligtasan, kundi pati na rin sa kanyang pinalawak na pamilya na malapit sa kanyang puso. Nang bumalik si Ronaldo sa Manchester United, kinailangan niyang muling suriin ang ilang aspeto ng kanyang buhay, lalo na ang kanyang security. Pinili niya ang kambal na magkapatid na sina Sergio at George Ramalho bilang kanyang bagong bodyguards. Pareho silang dating member ng Portuguese Armed Force, kaya taglay niya ang karanasan at disiplina na kailangan para sa ganitong trabaho. Mayroon din silang isa pang kapatid na naglilingkod sa parehong military unit. Sa panahon ng kanilang serbisyo, nagkaroon sila ng karanasan sa pagprotekta sa mga high-profile na personality sa Portugal tulad ng mga politiko at mga hukom ng Supreme Court. Ang kambal na ito ay nagmula sa isang maliit na bayan na tinatawag na Anada na matatagpuan humigit kumulang 2 oras mula sa Lisbon, ang kabisera ng Portugal. Mayroon silang aktual na karanasan sa labanan matapos lumahok sa mga mission sa mga conflict zone sa ibang bansa. At kabilang rin sila sa mga elite commando unit na sumali sa War on Terror sa Afghanistan. At ang unit na ito ay unang nabuo pa noong 1962 sa Angola. Dahil sa kanilang kahusayan, disiplina at pagiging epektibo sa trabaho, naging perpekto silang pagpipilian para sa personal security team ni Ronaldo. At pinaniniwalaang halos palagi silang kasama ni Ronaldo saan man siya magpunta. Araw-araw silang nagbibigay ng proteksyon upang matiyak ng kaligtasan ng football star. Ayon mismo kay Ronaldo, hindi madali ang ganitong setup, subalit maganda ang relasyon nila ng kanyang mga bodyguard. At dahil inaasahan niyang magkakaroon pa ng anak, mas lalo pa siyang nagiging maingat pagdating sa security. Lalo na para sa kanyang partner na si Georgina Rodriguez at sa kanilang magiging anak. Ang pagbibigay halaga ni Ronaldo sa security ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang pamilya. Kilala ang Ramalho twins sa kanilang kakayahang makihalo sa crowd habang nananatiling alerto at mapagmatsyag. Mabilis silang mag-isip at agad kumilos kapag mayroong posibleng panganib. Dahil sa kanilang tahimik pero epektibong presensya, nagkaroon si Ronaldo ng kapanatagan ng loob habang pinagsasabay ang kanyang pampubliko at pribadong buhay. Hindi ito ang unang pagkakataon na kumuha si Ronaldo ng world-class security. Noon pa man, kabilang na sa kanyang mga bodyguard ang isang dating MMA fighter at isang elite paratrooper. Napakaseryoso ni Ronaldo pagdating sa kanyang personal security at madalas pa nga itong ikumpara sa security ng mga pinuno ng bansa. Sa dami ng kanyang fans sa buong mundo, talagang kailangan niya ng matinding protection. Kapag siya ay naglalakbay, binabantayan ng kanyang soccer team nang hindi bababa sa 40 full-time bodyguard at karamihan sa mga ito ay nakatutok sa pagprotekta kay Ronaldo.
Mayroon pa ngang isang insidente na nagpapakita kung gaano kahigpit ang kanyang security. Isang fan ang nagtangka na lumapit kay Ronaldo para magpa-selfie habang papasok siya sa isang hotel sa Spain. Subalit agad itong pinigilan ng mga bodyguard bago pa man makalapit. Ipinapakita nito kung gaano siya kabantay sa lahat ng oras. Ang kanyang security team ay pinamumunuan ni Golcaco Salgado, isang kilalang Portuguese MMA star. At sa loob ng maraming taon, siya ang naging responsable sa kaligtasan ni Ronaldo at patuloy siyang kasama ng football star saan man ito magpunta.